We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. 20 anyos na lalaki na pagtripan na lapagunin 4 na persona sa Naga City. Asin, maarasas na panahon, nakakaapektar na maging sa mga nagtitinda nin prutas. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marahay na hapon mga kapuso, uninaan Balitang Bicolandia. Hatud miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan. Mahatud nin mga baretang mayong pikikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live hali digdi sa GMA Complex sa Naga City. Ako po si Kate Dalovieres. Trauma ang inabot kan sarong 20 anyos na lalaki. Makalis ining mapagtripan hasta daklagunin bote asin lamagun pa kan 4 na kalalakihan sa Barangay San Francisco, Naga City. Pamilya kan biktima, desididong magsunad din reklamo sa mga suspetsado. Tutukan sa report ni Chris Novello. Pigahanap ng ngunyan kan mga otoridad ang 4 na persona na nasa likod kan pangtitrip sa sarong 20 anyos na lalaki sa Naga City. Marso 31 kan mahagop kan CCTV ang sarong lalaki na dadalagan. Gikan sa Barangay San Francisco, Naga City, pasiring sa Colgante Bridge sa Barangay Dayangdang. Aban-aban pa mahihiling na sa CCTV footage ang 4 na kalalakihan nagaruigwang piglalapag. Napagtripan palan kan mga ini ang 20 anyos na enot ang nahagop kan CCTV. Gikan sa simbahan ang biktima asin pa po inukuta na kan mangyari ang insidente. Nag-agi siya sa San Francisco, Barangay San Francisco. Unfortunately, pag-abot duman sa may likodan kang palasyo, duman na, may nag-iikot-ikot kaya na nakabike. Duman siya, approach siya, tapos hinapot siya kung may hinahalat siya. Tapos, di siya nagsimbag kasi di niya man niya ibistado. After kadto, dinaklag na siya ng bote, ng soju. Pag-abot sa Balyocan Colgante Bridge, nagtago ang biktima sa loob kan sarong kakanan kung sa inisinundo kan sa iyang mga magurang. Nagtutubod ba ng mga otoridad na nasa impluensya ng arak ang mga sospek? Na araman ko po na ining mga sospek, ining mga re-reklamo, mga estudyante kan sarong sikat na universidad dito sa tuyang syudad. Sa ngunyan nakaka-experience sa boting trauma ang biktima, uli sa pagdaklag sa inin bote asin paglapag kan mga sospek. Decided naman ang mga magurang kaini na magsuunad nin kaso. Pwede po kayong makasuhan yung sa mga minor de edad natin. Magsisecure lang po ang PNP, magsisecure lang po ang inyong kapulisan ng Certificate of Discernment sa DSWD. Pag nakasecure na po tayo ng Certificate with Discernment, yung isang minor, ay pwede na po siyang tanggapin yung kaso sa prosecutor's office. Kay Banan si Javel Obiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Arasahas kan panahon may direktang epekto sa buot sa pirang prutas na pigtitinda sa merkado, pati na sa pagnenegosyo kan mga fruit vendor. Tamang temperatura para sa mga pagkakan asin tamang pagpreparar kayni dapat man obserbaran tanganing makalikay sa food contamination sigun sa DOH Bicol. Ang detalye, aramuta sa pagtutok live ni Jessica Calino. Jessica? Kate, bakusan ng mga tao asin hayop ang nakakamati kan epekto kan mainit na panahon sa ngunyan. Magin ang mga pagkakan, siring kan prutas, apektado man kaini. An panahonin tig-init, panahon man nin pakwan. Kaya sa mga panahon na ini, nagbabakal si Dennis ni nasa 100 kilos na pakwan sa bagsakan na ininin mga prutas sa 3rd floor kan Naga City People's Mall. Piglilibot niya ini para ipabakal nin 50 pesos kada kilo. Sa subdivision, nalaog po kami dyan. May tahob man po yan para dahil senda mabala, dahil makaraot ng tao. Kung oportunidad na makadelihen siya para kay Dennis ang mainit na panahon para sa pigbabakalan niya nin prutas sa merkado publiko. Angat ini sa saindang pagnenegosyo.
An mga hinog na mangga, nagkukurumbot an ubak. Huli naman sa sangaw kan init. Kaya hali sa 100 pesos kada kilo, pigpapabakal ninda ini sa kantidad na 50 hasta 60 pesos na sana kada kilo. Sa pagbagsak presyo pa sana, lugi na sinda. Well ventilated man sinda igdiyo sa lugar mi, kaya lang talagang sa sobrang init day kaya. Like for example, in-stop mi mo na ang imported fruits, mas lalo na. Sa mga batag, urog na an sakba, nagugusod o itong hinog na alagad matagas pa. Resulta iyan kan mainit na panahon. Pag dahil na binta, pag overripe na, iapon na. Tataw na sa urig. Pati mga gulay, madali man na nalalanta. Kaya nganing mapaubos asin makabalik ang puhunan dawa papano, pigpapabakal na sa naninda ini sa mas hababang presyo. Pigpapagiramduman man kan Department of Health and Publiko kan tamang pagpreparar asin pagtago kan mga pagkakan, nganing makalikay sa kontaminasyon. Kabali na dyan ang paghugas nin kamot antes asin pagkatapos magluto. Magkaibang kagamitan ang gamiton para sa hilaw asin luto ng mga pagkakan. Lutuunin maray an karne. Maggamit nin malinig na tubig asin syertohong presko ang mga sangkap. Siguraduhon man na nasa tamang temperatura ang kakanon asin kun may tada, ilaag sa refrigerator. Sigun pa sa DOH, Kate, importante man natandaan na dapat initon ang mga kakanon na tinago sa ref antes ini kakanon. Kung haloy naman na nakatago, dahin na ini pagkonsumuhon. Asin, pirming hilingon ang expiration date kan mga pagkakan, nganing maibitaran man o makalikay sa food poisoning. Kate? Alright, Jos Mabalos, Jessica. City College of Naga haros sarong bulan na masuspindir nin face-to-face classes nin huli sa mainit na panahon. Iba pang eskwelahan na sin LGU sa Camarines Sur, nagsuspindir naman kan in-person classes. Iniasin ang iba pang detalye, aramunta sa report ni Chris Novelo. Ninhuli sa nagtitinding init kan panahon, suspindido ning haros sarong bulan ang face-to-face classes sa City College of Naga. Sa memorandum na piniluwas kan eskwelahan po on April 6 hasta May 5 ang effectivity kan suspension kan face-to-face classes asin automatikong ma-shift sa online classes ang mga estudyante asin para tukdo. Nakikita ko naman sa resulta talaga kan heat index sa issuance. Mainit na mainit talaga, maski digdi sa classrooms. Kaya ang ginimo ko, nag-decide ako na masuspending classes starting Saturday, April 6. Apuere kan City College of Naga po kasud mahastangon niya na aldaw suspending naman ang face-to-face classes sa Partido State University. Sa Advisory 01-2024 ni Nabwa Mayor Fernando Simbulan, pinagsugo kay ni na poon niya na hapon hasta sa aga April 5 ang pagsuspinde nin face-to-face classes sa kapos na public elementary hasta senior high school sa Banwaan. Katakod kay ni na sa blue alert status man ngunyan ang PDRRMO Camarines Sur kung sa nagpaluwas naman ni memorandum si Governor Luigi Villafuerte dapit sa interventions asin estratehiya nga nang maibitara ng huma kan maarasahas na panahon sa probinsya. Sa Banwaan kan Bulan Sorsogon, nagpautob maning adjustment of class schedule ang Bulan National High School na madurar hasta sa matapos ang presenting school year. Mas aamayan man ang klase na mapuonin alas 6:30 ng aga asin matatapos ng alas 12 nin pagkaugto, mantang mayo man ng klase sa hapon. Kay banan si Carlo Abonita asin Jovel Obiso, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, mainit liwat ang panahon sa haros bilog na nasyon, alagad ay pigahali ang posibilidad na mag-uran sa pirang lugar. Duwang weather systems ang nakakaapektar ngunyan sa nasyon. Ang ridge kan high pressure area sa parte kan Luzon, asin easterly sa Visayas, asin Mindanao. Basado sa datos kan Metro Weather, hababa ang tsansa nin uran sa dakulang parte kan Bicol region, apuera sa pirang parte kan Albay. Posible man na magkaigwanin localized thunderstorms sa iba pang mga lugar sa nasyon, urog na sa hapon o banggi. Marikas na naglakop ang mahibog na aso sa kasentrohan kan syudad ni Naga pasado alas 9 kasubagong aga. Gikan ang aso sa nasusulong generator kan sarong edipisyo sa may hampangan kan Plaza 15 Martires sa Elias Angeles Street. Sa inisyal na investigasyon kan Naga City Central Fire Station, di man nagaandar o pigagamit ang generator.
May under construction man na porsyon ang kataid na establishmento kung sa inigwan ni nagagamit nin acetylene torch. Ang pigihiling na anggulo kan BFP Naga, posibleng ang debris kay ni nagtatama sa haraning generator na pwedeng nagkausa nin pagbungkaras kan sulo. Alagad sa presente, padagos pa ining pigi-imbestigaran asin pigkukumpirmar kan mga otoridad. Always observe yung mga working condition, especially mga hot works. Mag-provide po sila ng fire extinguisher always habang gumagawa. Nakita naman siya agad, kaso upon investigation, walang nakaabang na fire extinguisher. Na wala kaming nakita na Kaya kumuha pa sila. may delay. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Kakulangan sa supply nin tubig, urual daw na agrangay kan mga residente sa barangay Mabolo, Naga City sa nakalihis na haros 5 taon. MNWD may paliwanag sa haloy ng problema na ini sa lugar. Ani ba pang interbensyon kan opisina, aramunta sa report na ini. Kung kasuarin masiramon ko ta nang magkarigos sa arasahas na inikan panahon. Sa kaman lugod mayong nagluluwas na tubig sa gripo sa mga kaharungan na ini sa porsyon kan barangay Mabolo, Naga City. Timing managayo na nagahatod ngunyanin bill sa mga konsumidor ang kabuhan kan Metropolitan Naga Water District. Pag di ka nakabayad sa dawang bill, putol sin dati, mabayad ka ng reconnection 500. Pagkasabi mi naman na mayong bulo, sang katwiran maganinda. Magreklamo da sa nawasa. Mayo manggiraray po nangyayari. Sakripisyo subuot para sa mga residente ang pagtipon nin tubig. Minabalik kaya ang bulos sa gripo, alas 2 na nin maagahon. Tapos mawawara nin alas 4. Minsan, garo kuan lang, kusog ning ihi, bagang kuyan. Ang bulos lang. Direkta ng pabata. Dumang kahalang kaw duman. May minalaw ang tubig. Naipaabot naman daakan barangay sa lokal na gobyerno asin sa manhamiento kan MNWD ang sitwasyon sa saindang barangay na haros 5 hasta 6 na taon ang problema ang supply kan tubig. Kung po pagdakol kang tao igdi sa urban, saka po nagloya ang tubig. Pero po katong mapaman igding tao sa urban, abot duman sa pinakampuro ang tubig. Nasa na po matabangan, ma-priority ang Mabulo, lalong-lalo na po igdi sa Zona 5 na matabangan ang pangangaipo kang tubig. Sigun sa MNWD, ang Almeda Pumping Station na sa indang imumukna, iyon magiging simbag sa problema sa tubig kan barangay Mabolo. Sa Abril 10, nakatalaan na i-follow up kan opisina ang water permit na pig-apply sa National Water Resources Board. So once na magluwas ang permit, mapa-construct na kami kang pumping station, and then so genset house, and then so electromechanical na mga gamit. Bako lang yan, kundi mapa-construct pa kami katong water lines. Especially dyan sa may pagdaikon, which is sadit-sadit kaya ang tubo dyan. 2 inches lang ang pakadakula niya, and then dakulo ng population. Sa rupada ang rason kan pagdikit kan bulos kan tubig sa barangay, ang presensya kan mga booster pump sa pirang residensya. Kaya hagad ninda na maitama ang installation kaini, o kaya kung pwede, day na mo na paggamiton, nganing makaabot man sa ibang harong, ang bulos kan tubig. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Kasabay ka nagpapadagos na aranihanin paroy, pirang paraoma nag-aagrangay, ninhuli sa babang presyo kan paroy. Presyo kan bagas sa mga merkado mahuros na kaya kasabay kan aranihan. Uya ang report ni Chris Novello. Kan nakaaging aldaw ni Martes na kan magpaanin sa 2 ektaryang paroyan ang 73 anyos na si Romeo Olieres kan Bula, Camarines Sur. Nasa 170 sako subutan sa ing naani asin mayorya kaini ang sa ing ipinabakal sa kumprada. Alagad dismayado si Tatay Romeo ninhuli subot sa hababa ng farm gate price kan paroy. Ang pinabakal ko sa kumprada 125. 21 na 60. Barato na baga, kabarato na nga ni. Kaya ko inaabot si pera ito, 25 garo ito. Sa datos kaya kan Department of Agriculture Bicol, naghuros din piso hasta 2 pesos ang farm gate price kan paroy, urog na sa Camarines Sur.
Kasi dito sa Kamsur ng February 28 yung farm gate price for dry palay. Ngayon, 25. Ninhuli naman subot ini ka nagpuo ng aranihanin paroy kung sain. Base pa kay Guarin, maabot sa 600,000 metric tons ang maaning paroy sa enterong rehiyon hasta sa bulan ng Mayo. Ninhuli sa nagpapadagos na aranihan asin pagbaba naman kan farm gate price, namamatian naman subot ang paghuro sa presyo kan bagas. Sa pili public market, nasa piso hasta 3 pesos subuot ang ihinuro sa kada kilo nin bagas. 58, nag-55 na, nag-54. O 53, may 50 na nga kami. Lao man na subuot susog sa DA Bicol ang pagbaba pa sa presyo kan bagas sa mga masunod na bulan kasabay kan harvest season. Kaibanan si Jivel Obiso, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Pagbabago sa presyo kan sira asin karning urig sa merkado publiko kan syudad ni Naga, nanotaran makalihis ang Semana Santa. Mantang bentahan kay ni, bigla man subuot naging malaymay. Uya ang report ni Jessica Kalinog. Kan Semana Santa, bawal ang karneng urig asin iba pang klase nin karne. Kaya kadaklan sa sira asin gulay na pabaling ang atensyon. Masulong nga ni daan bentahan kan sira sa merkado publiko kan syudad ni Naga durante kan Semana Santa. Alagad makalihis na ang Domingo kan pagkabuhay. Bigla man da ining malaymay. Mayo, nagurulian na si mga bakasyonista. Mayo na para bakal. Kang Holy Week, dakolta. May mga okasyon, may mga papasyon. May na, sir. Ay marere kang Holy Week. Huli tabulanon pagiraray asin dikit pa ang dakop sa kadagatan. Ang presyo kan mga sira sa merkado, may kamahalan. Nasa 220 hasta 500 pesos ang kilo kaini, depende sa klase. Pero ang tamban na dating 60 pesos ang kilo, ngunyan may 30 asin 50 pesos na. Ang dati man na nasa 100 hasta 600 pesos na kilo kan tahong. Hipon, kasag asin pusit ka nakalihis na Semana Santa. Naghihiro na sa nasa 50 hasta 440 pesos ang kada kilo ngunyan. Sa ibong nalado, ang barakalanin karning urig ngunyan. Garoda Biyernes Santo, sigun kinanay Elisa. Sarong urig o minsan nakikibanga na sa nasindanin bunuon, nganing iwas kalugihan man. Mare-mare pa kang Holy Week, kang Biyernes, Sabado, di Gloria ba nga? Mabiribinta man igisa mo. Siguro nagaranda man baga. 340 pesos ang kilo ngunyan kan karneng urig sa NCPM. Pareho kan nakaaging semana. Mahal man da kaya ang buhay na urig. Kaya laoman na talaga ang mahal na presyo kan karne. Sa sira man, kung makalihis na ang bulanon, biglalaomang mabalik naman sa normal ang dakop nin sira sa kadagatan kan rehiyon. Pati na ang presyohan kaini. Kaibanan si Carlo Abonita asin Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. 5 suspected cases nin pertussis ang pigbabantayan ngunyan kan Albay Provincial Health Office. Sigun ki Edmund Dominic Bailon, pamayukan Provincial Epidemiology and Surveillance Unit, ang mga pasyente kinababalehan ka na sa 2 months old na umboy hasta 9 years old na aki. Nakatala ang iluwas ang resulta kan test. Sa masunod na semana tanganing makumpirmar kung pertussis talaga o bako ang nasambitan ng mga kaso. Sa ibong kaini nangapudan ang PHO sa publiko na magpabakuna, urog na ang mga kaakian na mayor na pigtatamaan ka nasambitan ng helang. Pwede kaya subuot na maglala ang pertussis, urog na kundi maagapan. Nakainot, pabakunahan ng mga aki. Pangduwa po, pag may simptomas, magranitulos sa mga RHUs para ma-report, matawan bulong. And kung kaya po na daimot na po magparaduman sa mga dakulang tao. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Di maninigaran ang labing init kan panahon na namamatean ngunyan sa Kabikolan. Katakod kayan makakaulay ta live si Luzena Bermeo, ang Department Head kan Edmero, Camarines Sur, para aramon ta ang lakdang kan Gobyerno Probinsyal kan Camarines Sur, tanganing maasigurar na salbado ang mga namamanwaan sa init kan panahon. Diyos marahay na hapon po, Ma'am Che.
Maray na hapon po, maray na hapon sa gabos sa taga Camarines Sur. Oo, Ma'am Che, kasabay ka namamate ang labing init kan panahon digdi sa Camarines Sur. Ano po ang mga lakdang o estratehiya kan provincial government to mitigate risk from extreme heat? Yes po, kahapon po April 3, nag-meeting po yung health and education clusters para po magbalangkas ng mga recommendations in relation sa pag-address kang heat, halangkaw na heat index sa Camarines Sur. Nakapagbalangkas po siya ng 8 and ini po na-transform na, in-approve siya kang majority kang PDRMC and na-transform po siya sa sarong memorandum na kasuguan kan sa tuyang gobernador. Yung inot po, yung comprehensive risk assessment and disaster preparedness, itinaas po kang gobernador sa blue alert status ang Emergency Operations Center. But sabihin po, minamandatuhan ang gabos na munisipyo, barangay, na gabos na resources ninda in relation to pagresponde sa anuman na untowards na mangyayari dahil sa sobrang init, naka-standby alert status, blue alert siya. Kung sakali po mag-raise pa ning mataas na heat index sa Camarines Sur, magrehistro, iaangat po siya sa red alert. Pag nag-abot pong 45 degrees Celsius ang heat index sa Camarines Sur, iaangat po ang blue alert into a red alert status. Pangadwa, sinusugo po ang gabos na DRRMOs, whether sa school yan o sa munisipyo, na mag-conduct ng vulnerability assessment para po ma-identify ano po ang pinaka-vulnerable na areas o mga bagay sa laog kang eskwelahan, workplaces, and other areas sa Camarines Sur. And then po, mag-deploy din ng mga monitoring teams para po ma-enforce yung compliance kang kasuguan kang gobernador. 2, adjustment po to learning delivery. Ang gabos pong eskwelahan at all levels, pinagmamandatuhan na mag-adapt ng flexible learning modalities across the province to ensure po na ang exposure kan mga, bako lang pong mga aki, medyo aki pa yan. Ang exposure kang mga nagtatrabaho, medyo malesen, especially po yung mga teachers na medyo may edad na. I-designate po ka mga munisipyo ang evacuation center ninda as alternative classroom para po ma-decongest po ang mga classroom sa mga public school and mag-arrange po ng mga work arrangement ang iba't ibang institusyon. Magkaigwa po ng flexibility sa paggamit ng uniform para po mas komportable. Kumbaga, dai-enjoy na yung mga bako komportableng kasuotan. Opo. Yung outdoor activities po, nililimit sa 6 to 9:30, then 3 to 6. And ma-ensure po na ang bawat workplaces, bawat eskwelahan, and bawat institusyon, igwa ng allocation for emergency clinics, no? Na nga naka-aircon para po kung may mangyari man na sa laog, may madadaran sila and may medical standby. And inuutusan din po ang gabos na LGU agency na may mga water lorries na mag-supply ng mga tubig para sa hydration activities kang gabos na workplaces. And then po intensify yung IEC education and etc. para po ma-aware ang mga tao ano ang posibleng mangyari sa pataas na heat index na nangyayari sa Camarines Sur. Oo, Ma'am Che, duman naman po sa emergency response, ano po ang gigibuhon ngunyan kan provincial government sa preparasyon lang po? Yun po, ang numero 1 po, tinaas ang alert na blue alert status. Ibig sabihin, gabos na Emergency Operations Center from barangay to municipal level to institution are in operation 24/7 bukas. Opo. Gabos pong resources ninda sa pagresponde sa heat index na pangyayari, naka-standby alert po yan. Sinabi ko na kanina na kapag nagtaas kita sa 45, i-raise tayong alert status into red alert status. Alright, Diyos mabalos po, Ma'am Luzena Bermeo, Pamayokan Edmero, Camarines Sur. Preparado na ang DepEd Bicol sa gigibuhong palarong Bicol sa Abril 27 hasta Mayo 4. Pira sa magiging venue kan mga kawat ang mga syudad nin Ligao, Tabaco, Legazpi, asin Ginubatan, Albay.
Preparado naman maging ang mga billeting schools kan kada division. Asin huli sa labing init kan panahon, magkakaigwanin major adjustments urog na sa oras kan mga kawat. Sigun sa DepEd, daisinda mapakawat sa pagultanan kan alas 10 nin aga hasta alas 3 nin hapon. Obheto kaini na malikaya na magkahelang ang mga atleta. Mga estudyante sa elementarya sa Minalaba, Camarines Sur, nagpatribayan sa man-iba-ibang kakayahan sa irarum kan technology and livelihood education. Kaaraman dapit sa pagproseso nin pagkakan, pagtanom, asin iba pang kakayahan, makakatabang man subuot sa mga estudyante, dawa matapos na sa pagklase. Uyan report ni Jessica Kalinog. Nagtatabang na sa iyang lola sa pagtanom nin masitas ang 11 anyos na si Sian. Si Ashlyn man, nagtatanom sa gulayan kan sa indang eskwelahan. Alagad ngunyan sa naman sinda napasabak sa sarong kompetisyon sa dish gardening. Darapan nindaan pangaran kan Sagrada Familia Elementary School. Medyo dikit lang po. Nasakitan po kami sa pag-design. May design na ma-drawing ito tapos yaang salaysay kung paano ang pag-ibukan ni. Ang pigbalihan ninda Ashlyn, Sian asin teacher Erlinda. Iyo ang District Techno Olympics na nakatutok sa dish gardening, paggibo nin dustpan, asexual plant propagation, food carving, paggibo nin atsarang papaya asin pagbilog nin invitation card. Sigun kay Alvin Valencia, parte ini kan 21st century skills na pigtutukdo sa elementarya asin nasa irarom kan EPP-TLE curriculum. Ang garahayan man kani, ang mga aki-igwan na sindang advance na kaaraman sa mga lifelong skills na madadaran din sa indang sa indang pagpamilya. Ang mga nanggana sa District Techno Olympics, iyuman ang marepresentar kan distrito sa gigibuho na Division Techno Olympics. Duwa sa events ang hasta sa national level. Para sa coaches asin partisipanteng mga estudyante, makasungkit manin pwesto sa kompetisyon o dae. Ganang-gana na sinda sa kaaraman asin kakayanan pasana na nabilog sa pagpreparar para digdi. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. EAC Lady Generals asin Mapua Lady Cardinals andam na sa opening kan NCAA Season 99 Volleyball Tournament sa Domingo, Abril 7. Uyan report. Naglalaw man EAC Lady Generals na sa maabot na Season 99, dagos-dagos ang paglaog ninda sa Final Four kan NCAA Women's Volleyball Tournament. So pinaghandaan po namin yung season na to. Nag-focus kami more on skills namin, syempre sa training. Tapos nag-focus din kami on how to be consistent pagdating sa game. And lalo, paano kami magiging efficient. Yung efficiency namin, yun yung pinakamahirap sa team. Kahit sino, yan ang lagi namin wino-workout. Kasi sa bagong mga bata, sa mga bagong players, siyempre yung system napakahirap kunin and we work out talaga sa system, sa efficiency ng system. Sa ibong nalado, plano man kan Mapua Lady Cardinals na mapalangkaw pa sa indang pwesto sa team standings kan Season 98. Itong season na to medyo may pressure sa amin kasi yun na nga, pumasok kami sa Final Four last season, so we aiming for higher place this year. Since marami rin pong nawala sa amin from last season, 5 rin po yung seniors na nawala. Sobrang laking adjustment din po yung ginawa namin sa team. Since puro bata nga po yung team namin ngayon, so mas kailangan namin nag-double time sa effort namin para mas mapuna namin yung pagkukulang namin from last season. This year, nagbago kami ng system doon sa pagdating namin sa mga skills na ginagawa ng mga players namin. So, medyo grateful din kasi na-adapt agad ng mga players namin yung mga sistema na yun. Alagad anuman ang maging resulta kan sa indang kampanya, biga sigurar kan EAC Lady Generals sa Mapua Lady Cardinals ang sarong kaabang-abang na Season 99. Maabangan po na yung mga rookies na padating sa amin, mga 5 po ata sila. And aabangan po talaga sila kasi I'm proud to say na palaban po yung mga rookies namin this season. And hindi po kami nahirapan mag-guide sa kanila. Kabang-abang po is siguro mas better kami than last season. Makikita nyo na mas pag-iigihan namin na mag-strive pa more pataas kasi nga nasa bottom kami. So mas ipupush namin yung team namin pataas. Pirang turog na sana bakbakan na sa volleyball court.
ang tabayanan ng NCAA Season 99 Indoor Volleyball Tournament sa maabot na Domingo, April 7, live sa GTV, alas 12 nin udto. Viva Mapua! Fuego General! Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hali sa man iba-ibang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Ako si Kate Dolovieres, kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.